So ayan mga kamekaniko, day 3 na tayo dito sa ating nire-restore na Suzuki X4. Ayan, wet blasting ulit natin yung kanyang makina bago natin siya kalag-kalagin o bago natin i-overhaul. Ayan. Pagpasensyahan nyo na mga kamekaniko ko ang aking boses at talagang namamalat. Ayan. Di ngayon mga kamekaniko ay i-wet blasting lang natin tapos bago natin kalagin para malinis na siya. Ayan. Ganito yung kalalabasan niya mga kamekaniko. Ayan. May vlog na naman tayo nito mga kamekaniko sa pag-wet blasting nasa YouTube tsaka nasa Facebook. Pinakita ko na yon mga kamekaniko. Yan, dapat ganito siya kalinis pagka na-wet blasting natin. Yan, yung makinang yan. Ang ginawa ko lang, sinarang ko lang yung mga dapat pasukan ng buhangin tsaka ng tubig. Para hindi mas marami o para hindi agad mga lawang yung nasa loob. Pero lilinisin din naman natin yung loob o babaklasin din natin. Yan, ganito kalalabasan yan mga kamekaniko. Update ko kayo o balikan ko kayo pagka nalinis na natin bago natin kalagay. Let's go! Ayan mga kamekaniko, ari na nga pala ang kinalabasan ng ating wet blasting. Yan. Napatuyo ko na rin mga kamekaniko. Yan o. Pati loob niyan mga kamekaniko, linis na linis. Ganyan tayo magpintura mga kamekaniko ng X4. Kailangan linis na linis pati yung loob. Yan. Ayan, di kakalagin ko lang ring head tsaka black at tayo ay magpipintura naman ng kulay itim din eh. Yung isa lang daw, di pipinturahan na rin natin. Ayan, balikan ko kayo, update ko kayo pagka natanggal na natin yung crankcase na rin. Tatanggalin lang naman na rin. At bubugan natin ng primer black to muna, tapos black ulit, tapos top coat. Yan. Kalagyan lang natin mga kamekaniko. Let's go. So ayan mga kamekaniko, nakalag na natin, na-prepare ko na rin, may tape na siya. Ayan. Tapos ito, nalinis na rin natin. Prepare tayo for primer. Ayan, pa-primer na natin ng kulay itim mga kamekaniko kasi itim yung ikukulay natin dito. Kaya itim din yung ating primer na gagamitin. Ito nga palang isa ay pinatutuyo pa yung kanyang sabi kasi ng may kanya, ito na lang, may masilya kasi dati dito. May lubog yan, nilagyan natin ng konti. Na-prepare na natin. Tapos mga kamekaniko, ito yung gagamitin nating primer. Automotive Surfacer Black. Black to mga kamekaniko. Andito lang naman ratio niyan sa taas, sa likod. 3:1 lang naman to mga kamekaniko. Yan. Applyan lang natin ng item lahat mga kamekaniko para pag nagpatong tayo ng jet black na pintura, kakunti na yung kailangang ipatong o isang patong na lang, okay na. Ayan. Tsaka pag natingkap yung pintura at matitira yung primer, itim pa rin, di ba? Yan, ganun yung diskarte natin mga kamekaniko. Ayan, update ko kayo pag napatungan na natin mga kamekaniko. Saglit lang naman yan. Patungan lang natin mga kamekaniko. Let's go. Yan, matapos ang ilang minuto mga kamekaniko, napatungan na natin, tapos napatuyo na rin natin. Yan, ito na yung primer black natin. Para siyang matte black. Ngayon naman mga kamekaniko, bago natin patungan ng Ansal na jet black, yan, lilihain natin kasi magaspang eh. Yan. May mga lubog, masilyahan natin, pero tingin ko naman wala. Tapos ito, silver nga pala kaya ang naging base ko din ay yung Surfacer gray, Surfacer black. Kasi mahirap kasi pagka ang ginamit nyo din itim din kasi mahihirapan lalo, di ba? Kaya kung ginamit nyo naman din puti, mahihirapan din kayo mag-itim. Kaya ang ginagamit ko na, Surfacer Black. Yan. Para mas madali din kayo magpatong. Yan. Ganito na yung kinalabasan. Yan, lilihain lang natin mga kamekaniko. Tapos magpapatong naman tayo ng jet black. Yan. Tapos lalagyan natin ng kulay puti siguro to. Puti na lang. Yan. Yan, lihain lang natin tapos apply natin ng jet black mga kamekaniko. Yan, let's go. Yan mga kamekaniko, napatungan na natin ng base coat at ito, isang araw na natin siya napatuyo bago natin lihain kaya ginalbok na siya mga kamekaniko. Yan. Na base coat na natin ng black. Ngayon naman mga kamekaniko ay mag-clear coat na tayo. Pero bago tayo mag-clear coat mga kamekaniko, magliliha muna tayo ng 1.5 grip o 1,000 yan. Lihain lang natin para mas pinong-pino siya mga kamekaniko. Make sure nyo lang na ang patong nyo ay makapal para hindi maubo syempre. Ito, nakatatlong patong tayo dito. Yan, initim na lang natin para mas pogi.
Lihain lang natin tapos makikita ko sa inyo mga kamekaniko yung ginagamit natin na clear coat. So yung mga kamekaniko, nalihan na natin. Yan, doon na yung kinalabasan niya. Kumalabo na ulit. Ngayon na, nalagyan ko na nga pala ng susuker eh. Kasi ay sticker na lang lalagay natin din eh. Saka din eh. Nabili lang. Yan, ito sabay na rin natin yung side cover. Yan, nalagay ko na rin yung sticker. Yan, cover sa kadena. At saka yung sa, nalihan na natin sa clutch. Yan na, ito yung gagamitin natin clear coat yan. Yan. K92 kasi ito yung available ko dito mga kamekaniko. Yan. K92. Baka naman. Baka naman K92. Baka bigyan niyo akong, baka pwede akong ma-sponsoran diyan ng K92, baka makikita. Yan, K92 ito yung the best talaga mga kamekaniko. Number 1. Yan, ito yung ratio niya. Yan. Nandito naman sa likod lahat yung instruction kung paano gamitin mga kamekaniko. Meron naman tayong mga tutorial niya sa ating dito sa ating YouTube channel. Yan. Puntahan niyo na lang. Pero ngayon hindi na muna tayo mag-tutorial. Kasi marami na nagsasawa kasi lagi tayo nagre-restore. Lagi ko naman kayo tinuturuan. Ito yung K92. Halo lang tayo siguro ng mga 100 ml o 200 ml yan. Para marami. Bugahan na natin. Update ko na lang kayo mga kamekaniko pagka natapos na natin bugahan lahat. Para makita nyo ang kalalabasan nito. Itong lahat na ito. Yan. Update ko na lang kayo mga kamekaniko. Ito yan, nilagyan natin. Liliyahin lang ito at mayroong tumalsik na tutuyuin lang din. Yan. Update ko na lang kayo mga kamekaniko. So yan mga kamekaniko, natapos na natin. Yan, natapos na natin pinturahan yung mga pyesa ng export na item. Yan. Yung mga crankcase, saka yung mga head, saka block. Yan, yung araw naman mga kamekaniko ay bubuuin na natin. Pakita ko muna sa inyo bago natin buuin yung ating mga pininturahan. Yan, ito yung kanyang head, yan ginalbok na, pinatuyo ko ng husto mga kamekaniko. Ito yung mga crankcase niya, pakita ko sa inyo. Yan. Ginalbok na siya, galbok lang yan mga kamekaniko. Kasi ilang araw din nating pinatuyo bago natin buuin. Yan. Kami, punasan natin. Yan, nalinis ko na nga rin pala yung kanyang makina. Yan. Ito na yung makina niya, mga kamekaniko. Yan. Bubuo naman tayo, mga kamekaniko. Tignan natin kung tahimik to paglabas, mga kamekaniko. Yan. Samahan nyo ako, mga kamekaniko. Ita-timelapse na lang natin para hindi kayo mainip. At kung gusto niyo naman manood ng ating tutorial na pagbubuo ng makina ng export, meron naman tayo sa ating YouTube channel mga kamekaniko. Hanapin nyo na lang doon. Ano pang iniintay nyo mga kamekaniko? Time lapse. Natapos natin buuin yan. Kasi nga time-lapse natin. Inabot din ng kulang 3 oras, 4 na oras yan. Bago natin nabuo. Kahit malinis na siya. Yan, pakita ko sa inyo mga kamekaniko ng malapitan. Yan, hindi ko pa nga pala napupunasan kusino kasi para hindi mga gas-gas agad kasi ginalbok nga siya. Kailangan natin basahin. Saka na lang natin lilinisin pagka nakarwash na. Pagkakarwash na lang natin. Pakita ko sa inyo ng malapitan. So yan mga kamekaniko, ito na yung itsura ng engine na ginawa natin ngayong araw. Yan na. Natapos na natin siya mga kamekaniko. Yan, nilinis na rin natin to. Ayan. Ito na yung itsura niya. Yung kabila hindi pa natin nakakabit kasi wala pang clutch. Pero okay na rin yan. Nalinis na siya mga kamekaniko. Alright, napakaganda. Ayan.
Kabit na lang natin to mga kamekaniko sa kanyang kabayo. At pag tayo magbubuo na mga kamekaniko, malapit na tayo magbuo, pinturahan na lang natin yung tangke. Alright. Napakaganda. Ayan mga kamekaniko, edi hanggang din na lang ulit ang ating vlog. At ayan, natapos na natin yung engine. Nabuo na natin mga kamekaniko. At yan, abangan nyo na lang yung tangke naman ang ating gagawin mga kamekaniko. Magre-repaint na tayo ng tangke para makapagbuo-buo na tayo. Yan. Ito na nga yung kinalabasan, pinakita ko sa inyo. Alright. Yan lang mga kamekaniko, hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanonood. Peace out.